Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw sa Quiapo, dahan-dahang itinutulak ni Lina ang kanyang kariton ng sorbetes sa isang kalsadang tila tahimik, ngunit puno ng hindi nakikitang bigat ng lipunan. Ang init ng hangin ay parang kumot na bumabalot sa buong katawan niya, ngunit wala kang maririnig na kahit isang daing mula sa kanya. Namumuo ang pawis sa kanyang noo, ngunit isang payapang ngiti ang nananatiling palamuti sa kanyang simpleng mukha. Ang kanyang lumang kariton na gawa sa kahoy ay marahang umuugong, lumilikha ng isang ritmong pamilyar na sa kanya mula nang una niya itong itinulak 1 taon na ang nakalipas. Sa ibabaw ng kariton, ang mga makukulay na sorbetes, ube, mangga, at keso ay maayos na nakasalansan sa mga malinaw na lalagyan, handang pawiin ang uhaw ng sinumang bibili. Nakasuot siya ng isang blusang may matingkad na kulay at isang manipis na alampay na nagsisilbing proteksyon laban sa direktang senglot ng araw. Ang kanyang mga hakbang ay matatag kahit naramdam niya ang init ng sementong tumatago sa kanyang manipis na tsinelas. Alam ni Lina na kailangan niyang tahakin ang daang ito para sa kanyang pamilyang naghihintay sa bahay. Ang bawat sorbetes na kanyang maibibenta ay hindi lamang pera, kundi pag-asa. Pag-asa para sa isang disenteng hapunan, pag-asa para makabalik sa pag-aaral ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi siya kailanman sumuko, kahit pagod na ang kanyang katawan at madalas na walang laman ang kanyang bulsa. Sa kanyang katahimikan, patuloy siyang naglalakad, mahigpit na pinanghahawakan ang prinsipyong hindi kailanman magtataksil ang katapatan at pagsusumikap. Sa likod ng kanyang simpleng anyo ay nagtatago ang isang panloob na lakas na hindi nakikita ng karaniwang mata. At sa araw na ito, ang lakas na iyon ay masusubok ng higit pa sa dati. Determinado si Lina na marating ang Plaza Miranda, ang tanging lugar kung saan matyagang naghihintay ang kanyang mga suki mula pa kaninang umaga. Alam niyang laging inaabangan ng mga bata roon ang kanyang sorbetes na ube. Samantalang ang mga nanay ay paborito ang kanyang sorbetes na mangga na sadyang nakakapresko. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta, kundi tungkol din sa responsibilidad. Responsibilidad sa pamilya, sa tiwala ng mga suki, at sa kanyang sariling dangal. Bagamat ang daang kanyang tinatahak ay mainit at nakakapagod, hindi niya kailanman pinili ang madayang shortcut. Naniniwala siyang laging binubuksan ng Diyos ang daan para sa mga nagsisikap ng tapat. Sa loob ng kanyang maliit na bayong, nakatago ang mga bariyang pinagbentahan niya kahapon. Sapat na para makabili ng gatas at asukal para sa araw na ito. Ang matitira ay para sa kanin at simpleng ulam mamayang gabi. Tiningnan niya ang kanyang anino sa salamin ng kariton. Isang batang mukha na may mga matang puno ng katatagan. Hindi kailanman natitinag ng anumang pagsubok. Maaaring mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit tiyak. Walang makakapigil sa kanya maliban sa sarili niyang kalooban na mahigpit niyang iniingatan. Maging ang nakakapasong sikat ng araw ay hindi kayang pawiin ang kanyang nag-aalab na diwa. Alam niya, sa likod ng bawat patak ng pawis ay may dalangin ng kanyang ina na gumagabay at ang dasal na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang tindi ng sikat ng araw. Ngayong araw, tulad ng dati, makakarating siya sa Plaza Miranda sa tamang oras na may ngiti at sorbetes na buo pa rin. Ngunit hindi niya alam na ang daan patungo roon ay magdadala sa kanya sa isang tadhana na hindi niya kailanman inasahan. Mula sa di kalayuan, natanaw ni Lina ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa gitna ng kalsada, bumubuo ng isang hindi perpektong bilog na nakakaabala sa daloy ng trapiko. Ang usok mula sa mga tambutso at alikabok ay nagliparan. Ngunit ang pinakanapansin niya ay ang mga tinig na tensyonado, isang halo ng galit, takot, at pagsunod na karaniwan sa mga sitwasyon ng pananakot. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi niya itinigil ang kanyang paglakad. Alam niya na sa syudad na ito, ang ganitong pagkukumpulan sa katanghalian ay halos palaging nangangahulugang may checkpoint o clearing operation. Hindi isang ordinaryong operasyon, kundi isa na madalas na uwi sa pangingikil at pang-aabuso. Patuloy na dahan-dahang umandar ang kanyang kariton. Ang mga gulong nito ay marahang umiikot sa ibabaw ng mainit na aspalto, na tila nag-iingat din. Tinitigan niya ang kumpulan ng mga tao, nang may mahinahong ngunit mapagmatsyag na tingin, sinusubukang basahin ang kilos ng katawan at ekspresyon ng mga mukha ng mga motorista at tsuper na naipit doon. Ngunit hindi siya lumiko. Para sa kanya, ang daang iyon ay kailangang daanan dahil sa dulo niyon ay naroon ang Plaza Miranda,
at sa plazang iyon ay may mga taong naghihintay sa kanyang sorbetes. Tulad ng paghihintay sa isang maliit na kabutihan sa gitna ng isang mabagsik na araw. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang tibok ng kanyang puso. Walang ibang pagpipilian kundi ang sumulong. Tila huminto ang mundo sa paligid niya, nag-iwan lamang sa kanyang maliliit na hakbang sa ibabaw ng nagbabagang kalsada. Hindi niya alam kung sino ang namumuno sa operasyong iyon, ngunit bumubulong ang kanyang kutob, hindi ito ordinaryong checkpoint. Sa likod ng kumpulan na iyon, mayroong mas madilim na naghihintay. Ngunit hindi na tinag si Lina. Patuloy siyang humakbang, mahigpit na hawak ang hawakan ng kariton na parang mahigpit niyang pinanghahawakan ang sariling dangal. Sa kanyang puso, sigurado si Lina na ang nangyayari sa unahan ay isang operasyon, ngunit hindi isang operasyong makatarungan. Narinig na niya ang mga kwento mula sa nagtitinda ng fishball sa kanto, tungkol sa mga tiwaling pulis na ginagamit ang mga operasyon para takutin ang maliliit na manininda tulad niya. Ngunit sa araw na ito, wala siyang oras para umiwas. Ang kanyang kariton ng sorbetes ay kailangang makarating sa Plaza Miranda bago tuluyang matunaw ang mga ito. Patuloy ang pag-init ng araw at ang oras ay lumilipas. Binilisan niya ng kaunti ang kanyang mga hakbang. Kahit na mabigat ang kanyang mga paa, ang puso niya ay kumakabog hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ingat. Alam niya na sa lungsod na ito, ang mga street vendor ay madalas na itinuturing na basura ng mga may uniforme at kapangyarihan. Ngunit hindi si Lina ang tipo na madaling tapakan. Maaaring mahirap siya, ngunit mayroon siyang dangal na hindi mabibili ng anumang suhol. Ang kanyang tingin ay nanatiling diretso sa unahan. Kahit na papalapit ang anino ng kumpulan at nagsisimula ng marinig ang mga sigaw, lumunok siya, pinatatag ang sarili. Kahit sino pa ang naroon, kailangan niyang dumaan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta, kundi tungkol sa prinsipyo na ang pampublikong daan ay karapatan ng lahat, hindi pag-aari ng ilang nakaunipormeng nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Tinatamaan ng araw ang kanyang likuran, na tila nagbibigay ng basbas, at si Lina ay patuloy na naglakad, isang hakbang sa bawat pagkakataon, papalapit sa hindi nakikitang sentro ng unos. Ilang residente na nakatayo sa gilid ng kalsada ang agad na nakilala ang kakaibang kariton ni Lina, at mabilis silang tumakbo palapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Isang ginang ang nag-abot ng kamay na tila nais pigilan ang kariton. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lina ng may awa. "Ineng, bumalik ka na lang. Huwag ka nang dumaan dito," marahan ngunit mariin niyang sabi. Sa likod niya, isang matandang lalaki ang mabilis na tumango-tango. Nanginginig ang kanyang boses nang idagdag niya, "Nandyan ang checkpoint ni Sargento Berto. Alam mo na siguro kung sino siya." Tinitigan lamang sila ni Lina, hindi nagsalita, ngunit isang maliit na ngiti ang nanatili sa kanyang mga labi. Payapa, puno ng kumpiyansa. Nagkatinginan ang mga residente, nagtataka sa kanyang kahinahunan. Alam nila na si Sargento Berto Cruz ay hindi lamang isang ordinaryong pulis, kundi isang tiwaling opisyal na kilala sa kanyang kalupitan, kayabangan at walang awang pagpapahiya sa sinumang itinuturing niyang hadlang. Ilang mga nagtitinda ng sigarilyo ang nabugbog na niya dahil lamang sa pagtayo ng masyadong malapit sa kanyang checkpoint. Yumuko sandali si Lina at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon na hindi matitinag. "Kilala ko po siya," marahan niyang sabi. "Pero kailangan ko pong dumaan." Hindi na siya nagpaliwanag pa. Hindi na kailangan. Alam nilang lahat na sa likod ng kanyang maikling mga salita, mayroong pamilyang naghihintay, mayroong responsibilidad na hindi maaaring ipagpaliban. Bumuntong hininga ang mga residente at umatras ng isang hakbang, hindi na kayang pigilan siya, ngunit umaasa sa pinakamabuti. Nagdasal na lamang sila sa kanilang mga puso habang pinapanood si Lina na ipagpatuloy ang kanyang mga hakbang patungo sa sentro ng kumpulan. Tila naglalakad patungo sa isang hindi nakikitang larangan ng digmaan. Ang mga nasa paligid ng kariton ni Lina ay hindi nag-atubiling banggitin ang pangalan ni Berto sa pabulong na tinig na puno ng takot. Ang pangalang iyon ay parang isang sumpa na kayang magpanginig sa sinuman. Ang tiwaling pulis na kilala sa pananakot, paghingi ng pera sa ilalim ng pagkukunwaring tiket, at walang awang pagsira sa mga paninda ng maliliit na negosyante kung sa tingin niya ay nahahadlangan siya.
Isang binatilyo na kadarating lang mula sa checkpoint ang bumulong, galit na galit siya kanina. Kakabato lang niya ng helmet ng isang tricycle driver hanggang sa mabasag. Hindi nagbago ang mukha ni Lina. Alam niya ang reputasyon ni Berto, ngunit alam din niya na sa araw na ito, wala siyang pagpipilian. Ang daan patungo sa Plaza Miranda ay iisa lamang, at ang daang iyon ay binabantayan ng berdugo. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ng ilang residente, ngayon ay may mas mariing boses. Magkakaproblema ka, Ineng. Walang pakialam si Berto kung sino ka. Kapag sinabi niyang hindi, hindi talaga. Ngunit tumango lamang si Lina ng marahan at sinabi sa isang mahinahong boses na ikinagulat nilang lahat, susubukan ko pong magpaalam, Aling Nena. Simple ang kanyang sinabi, ngunit ito'y parang isang tahimik na hamon laban sa abusadong kapangyarihan. Nagkatinginan ang mga residente, ang iba ay umiiling, ang iba ay yumuko sa pag-aalala. Alam nilang bihira ang may lakas ng loob na magpaalam kay Berto, lalo na nang may paggalang. Ngunit si Lina ay hindi ordinaryong tao. Sa likod ng kanyang alampay at simpleng damit, dala niya ang isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Isang paniniwala na ang katotohanan ay hindi kailangang yumuko kahit sa harap ng kalupitan. At sa mga hakbang na walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay patungo sa malamig na titig ni Berto na naghihintay na sa gitna ng kalsada. Umiti lamang si Lina. Isang ngiting payapa, taos puso, walang kapaitan. Tila hindi niya narinig ang lahat ng babala na kasasabi lang ng mga residente. Ang ngiting iyon ay hindi tanda ng kamangmangan o kawalang alam, kundi isang salamin ng panloob na kapayapaan na alam ang panganib na nag-aabang. Ngunit alam din niya na ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Sa bahay, may bahagyang sakit ang kanyang ina at ang kanyang kapatid ay naghihintay ng baon para bukas sa eskwela. Ang sorbetes na dala niya ngayon ay hindi lamang paninda, ito ang hininga ng pag-asa para sa kanyang pamilya. Kaya kahit na bahagyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, pinili niyang maniwala sa kabutihan, sa katarungan, kahit sa pinakamaliit na posibilidad na ang isang nakauniporme ay mayroon pa ring konsensya. Tumingin siya ng diretso sa unahan, sa direksyon ng kumpulan na ngayon ay nagsisimula ng tumingin sa kanya. Nagtataka kung bakit may isang sorbeterang naglakas loob na lumapit. Hindi na tinag ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang mga paang nakayapak sa likod ng manipis na tsinelas ay patuloy na tumatapak sa mainit na aspalto. Tila bawat bakas niya ay isang tahimik na pahayag, may karapatan akong dumaan dito. Sinisinagan siya ng araw mula sa itaas, nagbibigay sa kanya ng isang malinaw na liwanag na walang anino ng pag-aalinlangan. Sa paligid niya, unti-unting humina ang ingay ng lungsod. Tila maging ang kalikasan ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi na nagsalita pa si Lina. Naglakad lamang siya, itinutulak ang kanyang makulay na kariton na parang nagdadala ng isang maliit na bahaghari sa gitna ng disyerto ng kalupitan. Nagpasya siyang magpatuloy dahil ang daan na iyon ang tanging daan patungo sa Plaza Miranda, ang lugar kung saan dose-dose ng mga tapat na suki ang naghihintay sa kanyang pagdating tuwing tanghali. Walang ibang daan na praktikal. Ang mga makikitid na eskinita sa paligid ay kasalukuyang inaayos, at ang pag-ikot sa pangunahing kalsada ay mangangahulugan ng pagkawala ng 2 oras na mahalaga. Oras na wala siya, matutunaw ang kanyang sorbetes, aalis ang kanyang mga suki, at mawawala ang pag-asa ng kanyang pamilya. Kaya kahit alam niyang may panganib na nag-aabang, pinili ni Lina ang tamang daan, hindi ang ligtas na daan. Naniniwala siya na ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang kakayahang humakbang kahit natatakot. Ang kanyang kariton ay marahang umuugong na tila bumubulong, naniniwala kami sayo. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumigil sa pag-usap, tinitingnan na lamang siya ng maihalong paghanga at pag-aalala. Ang ilan ay mahigpit na hinawakan ang kanilang mga bag, na tila nararamdaman din ang bigat na malapit ng harapin ni Lina. Ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa siwang sa pagitan ng mga katawan na nagkukumpulan sa makitid na espasyo na kailangan niyang daanan. Sa dulo, sa ilalim ng tolda ng checkpoint na iwinawagayway ng mainit na hangin, nakatayo ang isang figura na magpapasya sa kanyang kapalaran sa araw na ito. Huminga ng malalim si Lina at humakbang papasok sa bilog ng mayabang na kapangyarihan na may malinis na puso at tuwid na intensyon.
Wala siyang dalang armas, wala siyang dalang suhol, dala lamang niya ang isang simpleng pakiusap, pahintulot na makadaan. At sa katahimikan, tila ang buong syudad ay nanalangin kasama niya. Sa lokasyon ng checkpoint, ang anyo ni Sargento Berto Cruz ay nangingibabaw sa kanyang mga tauhan. Matipuno ang kanyang tindig, maayos ang kanyang uniforme, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng hindi maitatagong kayabangan. Ang kanyang matatalim na mata ay sinusuri ang bawat motorista na dumadaan, handang magbitaw ng sigaw kahit bago pa man magkaroon ng paglabag. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada na parang isang maliit na hari na nagmamay-ari ng daan. Nakaumbok ang dibdib, nakapamiwang, at ang kanyang bibig ay paminsan-minsang bumubulyaw ng malakas na boses na nagpapanginig sa sinuman. Sa tuwing may mahuhuling motorista na walang helmet o lumabag sa marka ng kalsada, hindi nag-aatubili si Berto na lapitan sila ng may malalaking hakbang, itinuturo ang kanilang mukha habang sumisigaw, "Ano sa tingin mo, pag-aari mo ang kalsadang?" 2. Namumula ang kanyang mukha, lumalabas ang mga ugat sa kanyang liig, at ang kanyang titig ay parang matalim na kutsilyo na handang hiwain ang danga ng sinumang maglakas loob na lumaban. Walang nangahas na tumingin sa kanyang mga mata ng higit sa 2 segundo. Lahat ay yumuyuko, umiiwas. Maging ang mga walang kasalanan ay pinipiling manahimik. Ang kanyang mga tauhan ay sumusunod lamang sa utos ng walang imik, ginagaya ang kilos ng kanilang commander na may peking matigas na ekspresyon. Sa ilalim ng tolda ng checkpoint na iwinawagayway ng mainit na hangin, ang pakiramdam ay parang isang larangan ng batas kalye, walang proseso, walang katarungan. Tanging kapangyarihan ang nagsasalita. At sa gitna ng lahat ng ito, ninanamnam ni Berto ang bawat segundo ng kanyang kapangyarihan. Tila ang mundong ito ay nilikha para yumuko sa kanya. Bawat nagkakamaling motorista ay agad niyang sinisigawan ng walang awa, walang pakialam kung matanda, bata, buntis, o isang naglalako tulad ni Lina. Hindi siya kailanman namimili, para sa kanya, sinumang dumaan sa harap niya ay isang potensyal na target na kailangang pasukuin. Minsan, sinasadya pa niyang maghanap ng maliliit na pagkakamali. Helmet na hindi nakakandado, tambutso na bahagyang maingay, o kahit dahil lang sa ekspresyon ng mukha na itinuturing niyang bastos. Ang mga barya mula sa iligal na tiket ay dumadaloy sa kanyang bulsa, habang ang takot ay kumakalat sa mga mamamayan na parang isang salot. Sa araw na ito, masama ang kanyang timpla. Siguro dahil sinita siya ng kanyang hepe, o siguro dahil gusto niya talagang simulan ang araw sa pamamagitan ng pagpapahirap sa iba. Naglalakad siya pabalik-balik sa gitna ng kalsada. Paminsan-minsan ay sinisipa ang isang basyong lata o sinisigawan ang isang tauhan na sa tingin niya ay mabagal. Ang kanyang nanlilisik na mga mata ay patuloy na nagmamasid sa kalsada, handang hulihin ang sinumang mangahas na guluhin ang kanyang teritoryo. At nang makita niya ang kariton ng sorbetes na papalapit, dahan-dahan, payapa, hindi tulad ng ibang mga motorista na nanginginig, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi awa ang lumitaw kundi inis. Sa kanyang mga mata, si Lina ay hindi biktima, kundi isang istorbo. At ang isang istorbo, ayon kay Berto, ay kailangang wasakin agad, walang awa, walang tanong. Nilakasan ni Lina ang kanyang loob na lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit matatag. Tila bawat bakas ng kanyang paa ay nagtatanim ng paniniwala na may karapatan siyang mapunta sa daang ito. Huminto siya sa harap mismo ng isang imahinaryong linya na itinayo ng takot ng mga tao at yumuko sandali. Hindi dahil sa takot, kundi bilang isang anyo ng paggalang na itinuro sa kanya mula pagkabata. Sa isang malinaw ngunit malumanay na boses, sinabi niya, "Permiso po, sir. Pwede po bang makahingi ng pahintulot na makadaan? Ito lang po ang tanging daan papunta sa plaza, kung saan po ako nagtitinda." Tumingin siya ng diretsyo, hindi mapanghamon, ngunit hindi rin umiiwas. Alam niya na ang simpleng pakiusap na ito ay maaaring tanggihan, ngunit sinubukan pa rin niya, hindi dahil umaasa siya ng awa, kundi dahil naniniwala siyang ang katotohanan ay karapat-dapat ipahayag kahit sa harap ng kalupitan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa hawakan ng kariton. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang namumutla sa pagpigil ng tensyon, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa. Sa likod ng kanyang manipis na ngiti, mayroong isang panalangin na patuloy na dumadaloy. Isang panalangin na sana ay magtapos ang araw na ito ng mapayapa, walang karahasan, walang luha.
Hindi siya humihingi ng higit pa, kundi isang pahintulot na tumagal ang 15 segundo para makadaan sa kalsadang pag-aari ng lahat. At sa katahimikan, ang buong kumpulan ay nagpigil ng hininga, naghihintay sa tugon ng lalaking nakauniporme na nakatayo na parang isang estatwa ng galit sa gitna ng kalsada. Lumingon si Berto ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay bahagyang sumingkit bago lumaki na may ekspresyon ng pandidiri. Tiningnan niya si Lina mula ulo hanggang paa, na tila sinusukat kung gaano karapat-dapat pansinin ang dalaga. Pagkatapos, sa isang magaspang na boses na puno ng pangungutya, sumigaw siya, "Umalis ka dyan. Huwag kang mang-istorbo sa operasyon." Walang paliwanag. Walang konsiderasyon, isang maikling utos lamang na puno ng pagkamuhi. Hindi na siya lumingon pa, agad na tumalikod na tila si Lina ay hindi tao, kundi isang basurang nakakasira sa tanawin. Ang kanyang mga tauhan ay agad na nagtawanan ng mahina, ginagaya ang kilos ng kanilang hepe na may mapanuksong ekspresyon. Nanatili si Lina sa kanyang kinatatayuan, hindi umatras, hindi nanginig. Alam niyang ang sagot na iyon ay hindi nagmula sa puso, kundi sa isang ugali, ang pagyurak sa mahihina. Ngunit hindi siya sumuko. Sa katahimikan, pinatatag niya ang kanyang puso dahil alam niyang minsan, ang katotohanan ay kailangang sabihin ng higit sa isang beses. Kahit na tumanggi ang mundo na makinig. Huminga siya ng malalim at naghanda na muling magmakaawa. Sa pagkakataong ito, may bahagyang mas malakas na boses, ngunit puno pa rin ng paggalang dahil ayaw niyang suklian ang kabastusan ng pagiging bastos din. Sinubukan muli ni Lina. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. "Nakikiusap po ako, sir. Itutulak ko po ng mabilis ang kariton ko para hindi makaabala sa operasyon," marahan ngunit malinaw niyang sabi. Hindi kumurap ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa na hindi madaling pawiin. Alam niya na ito na marahil ang kanyang huling pakiusap bago siya piliting paatrasin. Ngunit kailangan niyang subukan, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina at kapatid na naghihintay sa bahay na may kumakalam na sikmura. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kariton. Tila ang kariton na iyon ay isang extension ng kanyang determinasyon na hindi yumuyuko. Hindi siya yumuko, hindi umiyak, hindi nagmakaawa sa nanginginig na boses. Humingi lamang siya ng pahintulot, isang bagay na dapat sana ay karapatan ng bawat mamamayan na naglalakad sa pampublikong daan. Sa paligid niya, ang mga residenteng nanonood ay nagsimulang magbulungan. May umiiling sa pag-aalala, may nagpipigil ng hininga, na tila nararamdaman din ang bigat sa balikat ng dalaga. Alam nila kung gaano kawalang saysay ang pakiusap na iyon sa harap ni Berto. Ngunit alam din nila na si Lina ay hindi ang tipo na sumusuko dahil lamang sa insulto. Nakatayo siya roon hindi bilang isang namamalimos ng awa, kundi bilang isang tao na karapat-dapat igalang. Kahit na simple ang kanyang damit at luma ang kanyang kariton. At sa katahimikan, ang buong kumpulan ay umasa, kahit isang kislap lamang, na sa pagkakataong ito, pipiliin ni Berto ang pagiging makatao, hindi ang kabangisan. Ang mga motorista na nasa paligid ng checkpoint ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan at tahimik na pagkondena. Isang ina na may angkas na anak ang tumitig kay Lina na may namumugtong mga mata. Samantala, isang matandang lalaki ang mahigpit na hinawakan ang kanyang bag na tela na tila pinipigilan ang galit na hindi dapat ilabas. Alam nilang lahat kung gaano katapang si Lina. Naglakas loob siyang humingi ng pahintulot sa harap ng isang lalaking kilalang walang puso. Gusto nilang magsalita, gusto nilang ipagtanggol siya, ngunit matagal ang tinali ng takot ang kanilang mga dila. Sa kanilang mga mata, si Lina ay hindi lamang isang sorbetera, kundi isang salamin ng lahat ng kanilang kinatatakutang gawin, ang tumayo ng tuwid sa harap ng kawalang katarungan. Ilang mga motorista ang tahimik na pinatay ang kanilang makina, na tila nagbibigay daan para magsalita ang katotohanan. Kahit alam nilang ang boses na iyon ay maaaring hindi marinig. Ang hangin ay lalong uminit, hindi lamang dahil sa araw, kundi dahil sa tensyon na namumuo sa gitna ng kalsada. Tinitigan nila si Berto, naghihintay sa kanyang reaksyon, umaasa kahit imposible na sa pagkakataong ito ay magpapakita siya ng kaunting pagiging makatao. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang lahat na ang magalang na pakiusap ni Lina ay mag-udyok lamang ng mas malaking galit.
dahil para kay Berto, ang pagpapakumbaba ay isang kahinaan na karapat-dapat wasakin. At tama nga sila, nagsimulang mamula ang mga mata ni Berto. Lumabas ang mga ugat sa kanyang liig, at bumilis ang kanyang paghinga. Malapit nang dumating ang bagyo. Ang galit ni Berto ay sumabog sa isang iglap. Bigla siyang humarap. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang baga. Ang kanyang mukha ay namula sa hindi mapigilang emosyon. Walang salita, walang babala, itinaas niya ang kanyang kanang paa at sinipa ang karito ng sorbetes ni Lina ng buong lakas. Ang luma at marupok na kahoy ay hindi kinaya ang impact. Tumagilid ang kariton at bumagsak na may malakas na tunog na pumunit sa katahimikan ng tanghali. Ang mga sorbetes ay nagkalat sa mainit na aspalto, natunaw sa loob ng ilang segundo, nahalo sa alikabok at langis ng kalsada. Ang mga lalagyan nitong plastik ay nabasag, ang mga kutsarang kahoy ay nagkalat, at ang mga gulong ng kariton ay umikot ng walang direksyon bago huminto ng nakatagilid sa kanal. Napaurong si Lina. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa hangin, kung saan dapat naroon ang hawakan ng kariton. Hindi siya sumigaw, hindi umiyak, nanigas lamang siya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang tanawin na tila nagmula sa isang masamang panaginip. Ang lahat ng kanyang pagsisikap kaninang umaga, ang perang pambili, ang lakas, ang pag-asa, lahat ay nawasak sa isang malupit na sipa. Tumayo ng tuwid si Berto, humihingal, nakaumbok ang dibdib. Tila katatapos lang niya ng isang marangal na gawain. Isang kontentong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tila ang pagkawasak na kanyang nilikha ay isang patunay ng kanyang hindi matitinag na kapangyarihan. Ang mga basong plastik na dating naglalaman ng makukulay na sorbetes ay basag na ngayon at nagkalat sa kalsada. Ang laman ng mga ito ay mabilis na natutunaw sa ibabaw ng nagbabagang aspalto. Ang mga maliliwanag na kulay na iyon, lilang ube, berdeng pandan, dilaw na mangga, ay naghalo-halo at naging isang malagkit na putik na hindi na maganda. Tanging mga labi na lamang ng isang winasak na pag-asa. Ilang sorbetes ang nanatiling buo sandali bago dahan-dahang matunaw, na tila umiiyak sa katahimikan. Ang mga residente sa paligid ay agad na sumigaw ng hindi sinasadya. Ang kanilang mga tinig ay nabasag ng tunay na pagkasindak. Sos Mariosep. Kawawa naman siya, sigaw ng isang ina habang tinatakpan ang kanyang bibig. Ang iba ay umiiling-iling. May yumuko, hindi makatingin. Isang maliit na bata na kanina ay naghihintay ng sorbetes ay umiyak sa yakap ng kanyang ina. Ang tunog ng pagbagsak ng kariton ay naririnig pa rin sa mga tainga, umaalingaw-ngaw na parang isang iyak ng isang lungsod na nawalan ng pagkatao. Walang sinuman ang nangahas na lumapit. Natatakot na baka si Berto ay bumaling at magalit sa kanila. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon lahat kay Lina na nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang katawan ay nanigas, ang kanyang mukha ay maputla. Tila huminto ang oras sa mga sandaling hindi sukat akalain. Sa gitna ng init ng tanghali, ang kapaligiran ay naging malamig. Malamig dahil sa kalupitang walang pakiramdam. Malamig dahil sa kawalang kapangyarihan na nagpapayelo sa puso. Sumigaw sa takot ang mga residente. Ang kanilang mga boses ay nabasag ng tunay na awa at malalim na takot. Ilang kababaihan ang tinakpan ang kanilang mga bibig ng palad. Namumugto ang kanilang mga mata habang tinitingnan ang wasak na kariton at ang sorbetes na nagkalat sa mainit na aspalto. May ilan na agad bumulong ng dasal, "Diyos ko, protektahan mo siya," habang hawak ang kanilang dibdib na tila nararamdaman ang parehong sakit. Ang sigaw na iyon ay hindi lamang ekspresyon ng pagkagulat, kundi isang tahimik na sigaw mula sa isang nasaktang konsensya. Isang puso na alam kung gaano hindi makatarungan ang mundong ito para sa mahihina. Sa gitna ng kumpulan, isang matandang lola ang marahang umiyak. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa kanyang puting hijab. Hawak niya ang isang tasbih sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Walang nangahas na humakbang pasulong, ngunit ang buong katawan nila ay nagpapakita ng tahimik na protesta. Mga likod na nakayuko, mga ulo na nakatungo, mga hininga na pinipigilan. Alam nilang lahat na ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa isang sirang kariton, kundi tungkol sa dangal na nyurakan sa katanghalian, sa harap ng maraming tao, nang walang anumang hiya. At sa gitna ng sigaw na iyon, may isang boses na mas malalim kaysa sa iba. "Kawawa naman siya,
na sinabi ng may panginginig na nagparamdam sa lahat ng pagkakasala dahil sa pagiging manonood lamang. Ang ibang mga motorista na malapit sa lugar ng insidente ay ipinikit ang kanilang mga mata. Tila sa pagpikit ng kanilang mga talukap ay mabubura nila ang eksena ng kalupitan mula sa kanilang alaala. Isang ama na may angkas na anak ang ibinaling ang kanyang mukha sa kalsada. Mabigat ang kanyang paghinga, masikip ang kanyang dibdib sa galit na hindi maaaring ilabas. Sa salamin ng kanyang motor, nakikita pa rin niya si Lina na naninigas. Isang dalaga na maliit ang katawan, ngunit nawala ng lahat ng pag-asa sa araw na ito. Ilang mga driver ng kotse ang ibinaba sandali ang kanilang mga bintana at marahang umiling bago isara muli. Tila gustong lumayo sa isang katotohanang masyadong mapait para saksihan. May humawak sa busina sandali, hindi para bumusina, kundi para lamang bawasan ang pagkabalisa. Lahat sila ay nakaramdam ng kawalang kapangyarihan, naipit sa pagitan ng nag-aalab na pakiramdam ng katarungan at ng matagal ng nakaugat na takot. Sa likod ng mga salamin ng helmet at bintana ng kotse, tinitigan nila si Lina ng maihalong paggalang at malalim na kalungkutan. Alam nilang walang kasalanan ang dalaga. Gusto lamang niyang magtrabaho ng tapat para sa kanyang ikabubuhay, ngunit pinarusahan dahil sa kanyang katapangan na humingi ng pahintulot. At sa katahimikan, lahat sila ay umasa na sana, ang araw na ito ay hindi ang katapusan ng kanyang katapangan, sana ito ang simula ng isang hindi inaasahang pagbangon. Nanigas si Lina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang katawan ay matigas na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, nakatitig sa tumaob na kariton at sa sorbetes na natutunaw sa mainit na aspalto. Lahat sa paligid niya ay tila bumagal. Ang sigaw ng mga residente, ang ugong ng mga sasakyan, maging ang tindi ng sikat ng araw ay parang nagyelo. Hindi niya kailanman inisip na mangyayari ito. Sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang isipan, hindi kailanman sumagi na may isang taong kayang sirain ang pinaghirapan ng iba dahil lamang itinuturing itong istorbo. Ang pawis sa kanyang noo ay nahaluan ng alikabok, ngunit hindi niya ito pinunasan. Maikli ang kanyang paghinga, masikip ang kanyang dibdib, ngunit hindi tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil hindi siya malungkot, kundi dahil pinipigilan ng kanyang dangal ang pag-iyak na iyon. Sa kanyang isipan, ang imahe ng kanyang inang umuubo sa bahay at ang kanyang kapatid na naghihintay ng pambaon sa eskwela ay mabilis na umikot. Lahat ng pag-asang iyon ay nakahandusay na ngayon sa kalsada, halos sa alikabok at tunaw na sorbetes. Ngunit sa gitna ng pagkabigla na yumanig sa kanyang kaluluwa, may ibang nagsimulang tumubo. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang determinasyon na mas malalim kaysa dati. Hindi siya babagsak. Hindi niya hahayaang ilibing siya ng kalupitang ito sa kahihiyan o kawalan ng pag-asa. Sa katahimikan, nagsimula siyang tipunin ang lakas na matagal na niyang itinatago. Ang lakas na itinuro ng kanyang lolo, isang lakas na hindi nakikita ang ngunit totoo. Pagkatapos ay nanlisik ang mga mata ni Berto. Ang kanyang mukha ay namula sa lalong nag-aalab na galit. Sa malalaking hakbang, nilapitan niya si Lina. Ang kanyang hintuturo ay matulis na nakaturo, direktang nakatutok sa ilong ng dalaga. Huwag kang mang-istorbo sa operasyon. Sinabi kong hindi, sigaw niya. Ang kanyang boses ay dumadagundong na tila gustong sirain ang eardrum ng sinumang makarinig. Sumingkit ang kanyang mga mata na puno ng pagkamuhi. Nanginginig ang kanyang bibig sa hindi mapigilang emosyon. Ikaw na babaeng mahirap, mabaho, nang gugulo sa operasyon. Umalis ka na dito. Ayusin mo yung pangit mong kariton, bulyaw niya. Bawat salita ay binigkas na parang isang latigo na gustong wasakin ang dangal ni Lina. Masyado siyang malapit. Ang kanyang mainit na hininga ay dumadampi sa mukha ni Lina na tila pinipilit siyang yumuko. Ngunit nanatiling tuwid si Lina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling hindi umiiwas. Sa likod ng kabangisan ni Berto, may nakikitang takot. Takot na mawalan ng kontrol. Takot na ituring na mahina ng kanyang mga tauhan. At dahil doon, pinili niyang sirain ang pinakamahina sa kanyang harapan. Sa likod niya, ang kanyang mga tauhan ay nagtawanan ng malakas na tila nanonood ng isang nakakatawang palabas sa mainit na tanghali. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngao sa gitna ng ugong ng mga sasakyan, naging soundtrack ng hayagang kawalang katarungan. Ngunit sa gitna ng pangutya, hindi na tinag si Lina.
Tumingin lamang siya ng diretsyo, tahimik, payapa, puno ng paniniwala na ang araw na ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas malaki. Nagtawanan ang mga tauhan ni Berto sa likuran niya. Ang kanilang mga boses ay malakas at malupit. Tila ang pagkawasak ng kariton ng sorbetes ni Lina ang pinaka-nakakaaliw na palabas sa mainit na tanghaling iyon. Nagtapikan sila sa likod. May isa na ginaya ang pagsipa ni Berto habang humahagikik na parang ipinagdiriwang ang tagumpay laban sa isang walang kalaban-labang dalaga. Ang kanilang tawa ay hindi ordinaryong tawa. Ito ay tawa na ipinanganak mula sa ugali ng pagyurak sa mahihina. Isang tawa na tumubo sa matabang lupa ng kawalang katarungan at kawalan ng pananagutan. Nakakaramdam sila ng kaligtasan sa likod ng kanilang uniforme. Sigurado na walang sinuman ang maglalakas loob na lumaban. Sa kanilang mga mata, si Lina ay hindi tao kundi isang bagay na pinaglilibangan. Siguro dahil simple ang kanyang damit, siguro dahil luma ang kanyang kariton, o siguro dahil lang naglakas loob siyang magpaalam ng magalang. Ang tawang iyon ay patuloy na umalinggaw-ngaw, tumutusok sa tainga ng mga residenteng nanonood, nagpayuko sa kanila ng mas malalim, yumakap sa kanilang sarili sa katahimikan. Walang nangahas na sumuway, walang nangahas na lumaban. Alam ng lahat na ang pagtawa kasama ng nang-aapi ay mas ligtas kaysa umiyak kasama ng biktima. At sa gitna ng tawanan na iyon, tumayo ng tuwid si Berto. Nakaumbok ang kanyang dibdib na tila kakapagtiba ilang muli ng kanyang kapangyarihan sa mga kalsadang ito. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng maliit na ngiti ni Lina na nagsisimulang lumitaw, may isang bagay na mas malakas ang lumalago. Isang bagay na hindi kayang sirain ng tawa, sipa o uniforme. Napaupo si Lina ng walang lakas. Ang kanyang katawan ay sa wakas sumuko sa bigat na masyadong mabigat para tiisin habang nakatayo. Tiningnan niya ang kanyang tumaob na kariton, ang baluktot na gulong, ang basag na lalagyan, at ang sorbetes na ngayon ay hindi na higit sa isang malagkit na putik sa ibabaw ng aspalto. Humihingal siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang panloob na sugat na mas malalim kaysa sa pisikal na sakit. Naramdaman niyang gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap, ngunit isang iglap lamang. Sa gitna ng masakit na katahimikan na iyon, may nagbago sa loob niya. Ang kanyang mga mata na kanina iwalang laman ay dahan-dahang muling nagliwanag. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang hindi matitinag na katatagan. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na marumi sa alikabok, pagkatapos ay tinitigan ang mukha ni Berto na nakangisi pa rin. Sa kanyang puso, sinabi niya, maaaring mahirap ako, pero hindi ako basura. At dahan-dahan, napakabagal, nagsimula siyang bumangon. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang likod na kanina inakayuko ay muling tumuwid. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretsyo sa unahan, puno ng dignidad. Hindi niya hahayaang ilibing siya ng kalupitang ito sa kahihiyan. Tatayo siya, hindi para gumanti, kundi para ipahayag ang katotohanan. At sa isang boses na payapa ngunit matatag, nagsimula siyang magsalita. Mga salitang simple, ngunit yumanig sa puso ng sinumang nakarinig. Dahan-dahang bumangon si Lina. Dumikit ang alikabok sa kanyang mga paa, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang determinasyon na hindi mapapawi. Tinitigan niya si Berto ng diretsyo sa mata. Ang kanyang boses ay payapa ngunit matatag, umalinggaw sa gitna ng tahimik na kumpulan. Sir, mahirap lang po ako, marahan niyang sabi. Pero ano po ang karapatan ninyong tratuhin ako ng ganito? Nagpapaalam lang naman po ako na makadaan sandali. Ang kanyang paghinga ay matatag, ang kanyang puso ay hindi na kumakabog ng mabilis. Tila may isang bagay sa loob niya na nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ipinagpatuloy niya, bahagyang nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat na matagal na niyang itinatago na ngayon ay malayang na ipapahayag. Sa bahay po, may ina at kapatid akong naghihintay sa aking pag-uwi. Naghihintay po ng perang galing sa pagbebenta ng sorbetes na ito para sa hapunan. Ang kanyang mga salita ay simple, tapat, walang drama. Ngunit dahil dito, mas malalim ang kanilang pagtusok kaysa sa mga sigaw ng galit. Ang mga residente sa paligid ay nagsimulang yumuko. May nagpunas ng luha, may mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanilang anak. Alam nilang lahat na sa likod ng mga salita ni Lina, may libu-libong katulad na kwento na hindi kailanman naririnig.
Ang kwento ng maliliit na tao na tahimik na nakikipaglaban para sa isang subong kanin. At ngayon, sa mainit na tanghaling ito, ang kwentong iyon ay binigkas ng may katapangan na nagparamdam na mas mababa ang langit. Hindi sumagot si Berto ng mga salita. Tumawa lamang siya. Magaspang ang kanyang tawa, puno ng pangungutya. Tila minamaliit ang pagdurusa ni Lina bilang isang murang biro. Wala akong pakialam dyan, sigaw niya habang lumalapit. Ang kanyang mukha ay lalong namula sa hindi mapigilang galit. Bilisan mo, dalhin mo na yung kariton mo. Kung hindi, wawasakin ko yan dito, sabi niya. Dumagundong ang kanyang boses na tila gustong ilibing ang katotohanan sa ilalim ng kanyang mga sigaw. Nang walang anumang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Lina ng buong lakas. Tinamaan siya nito sa baywang, nagpatilapon sa kanyang katawan at bumagsak sa mainit na aspalto. Tumama ang kanyang pisngi sa kalsada. Dahan-dahang umagos ang sariwang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Naramdaman niya ang hapdi, ngunit mas masakit ang pakiramdam na mapahiya sa harap ng maraming tao nang walang dahilan. Dahil lamang naglakas loob siyang magsalita. Umiyak ang mga ina sa gitna ng kumpulan nang makita ang pangyayari. May nagtakip sa mukha ng kanilang anak para hindi masaksihan ang kalupitang ito. Itinigil ng mga motorista ang kanilang mga makina. Madilim ang kanilang mga mukha, nakakuyom ang kanilang mga kamay sa manibela. Ngunit walang sinuman ang gumalaw. Tanging si Lina lamang ang dahan-dahang nag-angat ng kanyang ulo. Natuyo ang dugo sa kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, walang luha, tanging isang katatagan na lalong tumitibay. At sa gitna ng sakit na iyon, alam niya na hindi ito ang katapusan. Ito ang sandali kung saan ang katotohanan ay talagang kailangang tumayo. Walang boses, walang armas, tanging may tapat na katapangan. Ang mga ina na nasa gitna ng kumpulan ay hindi na napigilan ang kanilang mga luha. May umiiyak ng hagulgol habang mahigpit na niyayakap ang kanilang anak, na tila nais silang protektahan mula sa isang mundong biglang naging napakalupit. Isang matandang lola ang tinakpan ang kanyang mukha ng dulo ng kanyang alampay. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa sakit na nararamdaman niya sa kalupitang sinapit ni Lina. Alam nilang lahat na walang kasalanan ang dalaga. Gusto lamang niyang magtrabaho ng tapat para sa kanyang ikabubuhay, ngunit pinarusahan dahil sa kanyang katapangan na humingi ng pahintulot. Ang kanilang pag-iyak ay hindi lamang para kay Lina, kundi para na rin sa kanilang mga sarili. Para sa lahat ng pagkakataon na nanahimik sila nang makita ang kawalang katarungan. Para sa lahat ng pagkakataon na yumuko sila kung kailan dapat silang tumayo. Sa gitna ng mga hikbi, narinig ang mga bulong ng dasal na nagsasagutan, malumanay ngunit malakas. Tila maging ang langit ay nagsimulang makinig sa mga sigaw ng kanilang mga puso. Wala silang magawa, ngunit kahit papaano, hindi na sila nagbubulag-bulagan. Nanonood sila, at sa panonood, nagsimula silang mapagtanto na ang kanilang katahimikan sa loob ng mahabang panahon ay bahagi rin ng kalupitang iyon. Ngunit hindi na natiling tahimik si Lina. Kahit nasugatan ang kanyang katawan at nagdurugo ang kanyang pisngi, dahan-dahan siyang bumangon mula sa mainit na aspalto. Malalim ang kanyang paghinga, ang kanyang mga mata ay hindi na nakatitig kay Berto ng may takot, kundi ng may katahimikang puno ng lakas. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng kalsada at umupo ng nakadekwatro sa ibabaw ng nagbabagang lupa. Walang pakialam sa sakit, walang pakialam sa nagtatakang tingin ng mga residente. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang tuyong lupa, kumuha ng isang dakot ng alikabok at buhangin, at dahan-dahang ipinahid sa kanyang sugatang mukha. Ang kanyang mga kilos ay payapa, puno ng paniniwala. Tila nagsasagawa siya ng isang ritual na itinuro sa kanya ng mga ninuno. At himala, dahan-dahang naghilom ang sugat sa kanyang pisngi. Tumigil sa pag-agos ang dugo, bumalik sa dati ang kanyang balat na tila hindi na sugatan. Natigilan ang mga residente, nakabukas ang kanilang mga bibig, huminto sandali ang kanilang paghinga. Maging si Berto ay napaatras ng isang hakbang. Kumunot ang kanyang noo, nalilito sa pagitan ng galit at hindi paniniwala. Tumigil sa pagtawa ang kanyang mga tauhan. Namutla ang kanilang mga mukha. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, nagbago ang kapaligiran. Hindi na isang larangan ng kapangyarihan, kundi isang espasyo ng himala na hindi maipaliwanag ng isipan.
At si Lina ay nanatiling nakaupo ng payapa. Tila ipinapaalala niya sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa uniforme, kundi mula sa lupa, mula sa kaluluwa, at mula sa isang pamanang hindi kailanman mamamatay. Natigilan si Berto. Ang kanyang katawan na kanina itensyonado sa galit ay nanigas ngayon sa pagkalito. Nanlaki ang kanyang mga mata, bahagyang nakabukas ang kanyang bibig na tila sinusubukan ng kanyang utak na intindihin ang kanyang nakita. Isang sugat na naglaho sa isang pahid lamang ng alikabo. Tinitigan niya si Lina ng maihalong hinala at takot na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga tauhan na kanina ay malakas na tumatawa ay tahimik na ngayon. Namumutla ang kanilang mga mukha, nagkatinginan ng walang lakas loob na magsalita. Lahat sila ay pakiramdam na parang napasok sa isang panaginip na walang katuturan. Sa katanghalian, sa gitna ng isang checkpoint na karaniwang puno ng sigawan at suhol, biglang lumitaw ang isang himala na hindi maipaliwanag. Sinubukan ni Berto na pigilan ang pagkabigla sa loob niya sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang baba. Sinusubukang magmukhang makapangyarihan muli, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kinakaharap. May tunay bang kapangyarihan ang dalagang ito, o naglalaro lamang siya ng murang panlilin lang para lokohin siya? Ngunit sumisigaw ang kanyang kutob, huwag mo siyang maliitin. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Berto ng pag-aalinlangan. Hindi pag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, kundi pag-aalinlangan sa katotohanang akala niya ay kontrolado na niya. Nga ang mga tauhan ni Berto, nakabukas ang kanilang mga bibig, hindi kumukurap ang kanilang mga mata habang nakatitig kay Lina na payapang nakaupo sa gitna ng kalsada. Sila nakakatapos lang pagtawanan ang pagkawasak ng karito ng sorbetes, ngayon ay nagtutulakan pa atras, na tila natatakot na ang alikabok sa paligid ni Lina ay kumalat sa kanilang mga katawan. Ang ilan sa kanila ay lumingon kay Berto, naghahanap ng gabay, ngunit ang mukha mismo ng kanilang commander ay puno ng pagkalito. Sa gitna ng kumpulan ng mga residente, tuluyang nagbago ang kapaligiran. Mula sa takot ay naging paghanga, mula sa pagiging pasibo ay naging puno ng atensyon. Hindi na nila tinitingnan si Lina bilang isang mahirap na sorbetera, kundi bilang isang bagay na mas malaki. Isang simbolo ng katatagan na hindi kayang sirain ng karahasan. Isang matandang lalaki sa unahan ang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay namumugto at bumulong ng mahina, iyan ang kapangyarihan ng mga matatanda, ang aral ng lupa. Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw na narinig sa gitna ng biglaang katahimikan na bumalot sa kalsada. Ang pangungusap na iyon ay parang isang susi na nagbukas ng pinto sa puso ng maraming tao. Nagsimula silang maniwala na ang katarungan ay hindi palaging nagmumula sa korte, kundi minsan ay lumilitaw mula sa lupa, mula sa dugo, at mula sa isang kaluluwang hindi kailanman sumusuko. At sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakaupo si Lina, tahimik, payapa, na parang isang ugat ng puno na hindi natitinag ng bagyo. Isang matandang lalaki na nakatayo sa pinakaunahan ang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang malabong mga mata ay biglang nagliwanag na tila may nakitang isang bagay na tanging isang tapat na puso lamang ang makakakita. Nanginginig ang kanyang mga labi. Pagkatapos, sa isang paos na boses na puno ng paniniwala, sinabi niya ng marahan ngunit malinaw, Subhanallah. Ito'y isang himala mula sa Diyos. Simple ang pangungusap, ngunit umalingaw ito sa gitna ng kumpulan na parang isang kampanang gumising sa matagal ng natutulog na mga puso. Ang mga residente na kanina inanonood lamang ng may takot ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga boses ay puno ng paghanga at paggalang. Hindi na nila tinitingnan si Lina bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagdala ng isang tanda. Isang tanda na ang katotohanan ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Kahit nanyurakan sa katanghalian. Ilang tao ang nagsimulang yumuko, nagpapasalamat sa kanilang mga puso, habang ang iba ay tumingin sa langit na tila naghahanap ng sagot sa himala na kanilang nasaksihan. Sa gitna ng init ng aspalto at alikabok ng kalsada, naging solemn ang kapaligiran. Tila maging ang lupa ay nagpipigil ng hininga para masaksihan ang hindi inaasahang pagbangon ng katarungan. Sinubukan ni Berto na kontrolin ang kanyang pagkasindak sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang boses. Sinusubukang magmukhang mabangis muli kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Hoy, anong panloloko yan?
Huwag kang magbiro sa akin, sigaw niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses sa dulo ng pangungusap. Tinitigan niya si Lina ng may naniningkit na mga mata, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ito ay isang ilusyon lamang. Isang murang panlilinlang na karaniwang ginagamit ng mga albularyo sa kalsada para lokohin ang mga hangal. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang kumain sa kanyang paniniwala ang takot. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan, kung hindi ka paaalis ngayon, bubugbugin ka ng mga tauhan ko. Malakas ang banta, ngunit walang laman na parang isang basag na gong. Tumutunog pa rin, ngunit hindi na nakakatakot. Nagkatinginan ang kanyang mga tauhan, walang sinuman ang nangahas na sumulong. Lahat sila ay nakita ang sugat na naglaho, nakita ang kanyang hindi pangkaraniwang kahinahunan, at naramdaman ang isang bagay na hindi maipaliwanag na lumulutang sa mainit na hangin ng tanghali. Kinuyong ni Berto ang kanyang mga kamay, sinusubukang itago ang pagkabalisa na nagsisimulang kumalat sa buong katawan niya. Ngunit hindi sumagot si Lina. Nanatili siyang nakaupo. Nakapikit ang kanyang mga mata, payapa ang kanyang paghinga, na tila sumisisid sa isang bagay na malayo sa abot tanaw ni Berto at ng lahat ng kanyang kayabangan. At sa katahimikan na iyon, naramdaman ang pinakatotoong banta. Hindi sumagot si Lina. Nanatili siyang nakaupo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang katawan ay payapa na parang isang bundok na hindi natitinag. Nakapikit ang kanyang mga mata, malalim at matatag ang kanyang paghinga. Tila iniugnay niya ang kanyang sarili sa tibok ng lupa sa ilalim niya. Dumikit sa kanyang balat ang mainit na alikabok ng kalsada, ngunit hindi niya ito pinunasan. Sa halip, dahan-dahan niyang tinapik ang aspalto gamit ang kanyang bukas na palad na parang binabati ang lupang matagal nang naging piping saksi sa pagdurusa ng maliliit na tao. Ang kanyang mga kilos ay simple ngunit puno ng kahulugan. Hindi siya humihingi ng awa. Ipinapaalala lamang niya na ang mundong ito ay pag-aari ng lahat, hindi ng mga nakauniporme at mayayabang. Sa paligid niya, lalong tumahimik ang kumpulan. Hindi tahimik dahil sa takot, kundi tahimik dahil sa paggalang. Naramdaman nila ang isang bagay na hindi nakikita na dumadaloy mula sa katawan ni Lina. Isang bagay na nagparamdam na mas mabigat at mas buhay ang hangin ng tanghali. Tinitigan siya ni Berto na may bahagyang nakabukas na bibig. Nagsimulang maging hindi regular ang kanyang paghinga. Gusto niyang sumigaw muli, gusto niyang utusan ang kanyang mga tauhan na sumugod, ngunit ang kanyang mga binti ay parang nakatanim sa lupa, hindi makagalaw. Dahan-dahan, bumangon si Lina. Tumayo siya ng walang pagmamadali. Tuwid ang kanyang likod, bukas ang kanyang mga mata. Matalim, payapa, puno ng katiyakan. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, bumibigkas ng isang bagay na hindi naririnig ng karaniwang tainga, ngunit nararamdaman ng isang sensitibong puso. Ang mga salitang iyon ay hindi isang sumpa, kundi isang dasal ng mga ninuno na itinuro ng kanyang lolo. Isang dasal tungkol sa balanse, tungkol sa katarungan na hindi nangangailangan ng espada para manalo. Hindi nagbago ang kanyang mukha, ngunit nagbago ang aura sa paligid niya. Mainit ngunit matatag, malambot ngunit hindi matatagos. Nagkatinginan si Berto at ang kanyang mga tauhan, nalilito at lalong nababalisa. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam ng kanilang mga katawan na may isang lakas dito na hindi matatalo ng karahasan. Ilang mga motorista ang dahan-dahang umatras, hindi dahil sa takot kay Lina, kundi dahil pakiramdam nila ay hindi karapat-dapat na tumayo ng masyadong malapit sa isang bagay na sagrado. At sa gitna ng lahat ng ito, nag-iisa si Lina, ngunit hindi kailanman naramdaman na mas malakas. Hindi siya nagdala ng armas, hindi nagtaas ng boses, ngunit ang kanyang presensya lamang ay sapat na para yumanig ang tiranya sa kinatatayuan nito. 5 tauhan ni Berto ang dahan-dahang sumulong, itinutulak ang kanilang pag-aalinlangan sa malalaking hakbang na peke para magmukhang matapang. Nagbigayan sila ng senyas sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Sinusubukang kumbinsihin ang kanilang mga sarili na ito ay isang ordinaryong dalaga lamang, marupok, mahirap, walang kalaban-laban. Isa sa kanila ay itinaas pa ang manggas ng kanyang damit, ipinapakita ang kanyang mga kalamnan na tila ang pisikal na lakas ang tanging katotohanan sa mundong ito. Naglakad sila ng magkakasama, bumubuo ng isang kalahating bilog sa paligid ni Lina, handang sumugod mula sa lahat ng direksyon.
Nakatayo si Berto sa likuran nila, sumisigaw, bilisan nyo, bugbugin nyo yan para hindi mag-astang magaling dito. Malakas ang kanyang boses, ngunit parang kinakabahan, na tila isang taong sinusubukang kumbinsihin ang sarili na siya pa rin ang may kapangyarihan. Nagpigil ng hininga ang mga residente, may ilan na ipinikit ang kanilang mga mata, hindi makatingin sa karahasan na mangyayari. Ngunit sa gitna ng banta ng 5 malalaking katawan na iyon, nanatiling payapa si Lina. Hindi siya umatras, hindi kinuyom ang kanyang mga kamao, hindi naghanda na sumalag. Tumingin siya ng diretsyo sa unahan, puno ng isang hindi matitinag na paniniwala. Tila alam niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga kalamnan, kundi mula sa isang hindi natitinag na kapayapaan. Hindi nagpanik si Lina. Hindi man lang siya gumalaw ng mabilis. Sa isang bahagyang ihip lamang ng kanyang kamay, na parang hanging dapit-hapon na humahawi sa mga tuyong dahon. Iginagalaw niya ang hangin sa paligid niya, at sa isang iglap, ang 5 malalaking katawan ay tumilapon pa atras. Tila bumangga sa isang hindi nakikitang pader. Lumutang sandali ang kanilang mga katawan bago bumagsak sa aspalto. Bawat isa ay tumalsik sa iba't ibang direksyon na parang tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa. May gumulong, may tumihaya, may agad na napayukod hawak ang kanilang tiyan. Walang malakas na tunog ng pagbagsak, tanging mga putol-putol na hininga at mga daing ng sakit na marahang naririnig sa gitna ng biglaang katahimikan na bumalot sa kalsada. Natigilan ng mga residente, nakabukas ang kanilang mga bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. 5 matatandang lalaki ang pinabagsak sa isang kilos lamang ng kamay na halos hindi nakita. Napaatras si Berto, namutla ang kanyang mukha, humihingal, at si Lina, na natili siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang titig ay matalim, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, nakatuon lamang sa isang tao, si Berto. Sa likod ng kanyang kahinahunan, may isang malinaw na mensahe. Ito ay hindi tungkol sa lakas, kundi tungkol sa katarungan. At ang katarungan sa pagkakataong ito ay hindi makikipagkompromiso. Matalim ang titig ni Lina, hindi kumukurap ang kanyang mga mata, puno ng isang katiyakan na hindi maikakaila. Hindi siya nagsalita, hindi gumalaw ng mabilis, ngunit ang kanyang presensya lamang ay nagparamdam na masikip ang hangin sa paligid ni Berto. Si Berto, na kanina'y puno ng kayabangan, ngayon ay nanginginig sa kanyang kinatatayuan. Nagsimulang mamasa ang kanyang noo ng malamig na pawis. Kahit na mainit pa rin ang sikat ng araw, tinitigan niya ang kanyang mga tauhan na nakahandusay sa sakit, pagkatapos ay muling tumingin kay Lina. At sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman na maliit siya. Hindi dahil hindi na iginagalang ang kanyang uniforme, kundi dahil napagtanto niyang ang kanyang kapangyarihan ay huwad, habang ang lakas ni Lina ay totoo. Sinubukan niyang lumunok, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan. Kumakabog ng mabilis ang kanyang dibdib, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na lumalago mula sa kawalang alam. Hindi niya alam kung sino ang dalagang ito, kung saan siya nanggaling, o anong uri ng kapangyarihan ang taglay niya. Ang alam lamang niya ay isang bagay, hindi niya siya matatalo sa pamamagitan ng karahasan. At sa katahimikan, nagsimula niyang maramdaman na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa isang nabigong checkpoint, kundi isang araw kung saan ang kanyang mundong puno ng pang-aapi ay nagsisimulang gumuho. Pagkatapos ay sinabi ni Berto sa nanginginig na boses, sinusubukang itago ang kanyang takot sa likod ng isang nagbabantang tono na ngayon ay marupok na, "Sino ka? Mangkukulam ka ba? Huwag kang maglaro ng murang panlilin lang dito." Kinuyom niya ang kanyang mga kamay, ngunit nanginginig ang kanyang kilos, hindi na puno ng kumpiyansa tulad ng dati. Nanlaki ang kanyang mga mata, naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan sa mukha ni Lina. Ngunit ang nahanap lamang niya ay isang malalim na kapayapaan. Isang kapayapaan na ipinanganak hindi mula sa kamangmangan, kundi mula sa isang buong pag-unawa sa katarungan at dangal. Sa likuran niya, ang kanyang mga sugatang tauhan ay nagsimulang gumapang paalis, hindi na nangahas na lumingon. Ang mga residenteng nanonood ay hindi na nakayuko. Tumayo sila ng tuwid. Mas maluwag ang kanilang paghinga. Tila ang bigat na matagal na nilang pinapasan ay biglang nawala. Ang boses ni Berto na dati nagpapanginig ng mga tuhod ay parang isang basag na gong na ngayon. Tumutunog pa rin, ngunit hindi na nakakatakot. At si Lina, nanatili siyang tahimik. Hindi niya kailangang sumagot.
Dahil ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol ang sarili. Kailangan lamang itong tumayo at malalaman ng mundo kung sino ang tama. Dahan-dahang humakbang si Lina, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Dumadampi ang kanyang mga paa sa mainit na aspalto nang walang anumang ingay. Bawat hakbang niya ay payapa, tiyak. Tila tinutulungan siya ng mismong lupa na maglakad. Hindi niya tinitigan si Berto ng may galit, kundi ng may katahimikang puno ng kahulugan. Isang katahimikan na nagsasabi ng higit sa libu-libong salita. Nang makarating siya sa harap mismo ni Berto, huminto siya sandali at dahan-dahang yumuko. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang lupa, hinaplos ang ibabaw na sinunog ng araw, at tinapik ito ng malumanay na parang binabati ang mga ninunong matagal nang naghihintay sa ilalim. At sa ikatlong tapik, may nangyari. Biglang nawala ng balanse si Berto. Ang kanyang mga binti ay parang sinakal ng isang hindi nakikitang puwersa. Bumagsak siya ng malakas. Tumama ang kanyang puwit sa aspalto. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat, naghahanap ng hawakang wala. Ang kanyang uniforme na kanina'y maayos ay gusot na ngayon, nahulog ang kanyang sombrero sa gilid, ang kanyang mukha ay puno ng isang hindi maitatagong pagkasindak. Sinubukan niyang bumangon, ngunit mabigat ang kanyang katawan. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling mga kasalanan na biglang naging totoo. Nanginginig si Berto. Malakas ang panginginig ng kanyang mga kamay habang sinusubukang suportahan ang kanyang katawan para bumangon. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng galit, ngayon ay puno na ng tunay na takot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Humihingal, malakas ang pag-agos ng pawis kahit walang hangin. Sinubukan niyang tumayo ng pasuray-suray, at sa isang desperadong kilos ay kinapa ang bulsa ng kanyang pantalon. Mula roon ay inilabas niya ang isang baril, ang sandata na matagal nang naging simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang kasangkapan na ginamit niya para takutin ang sinumang maglakas loob na lumaban. Itinaas ng kanyang nanginginig na mga kamay ang sandatang iyon. Itinutok niya ito kay Lina. Nanginginig ang kanyang boses nang magbanta siya, huwag kang lalapit. Ngunit bago pa man niya makalabig ang gatilyo, bago pa man mapunit ng tunog ng metal ang katahimikan ng tanghali, ang baril ay biglang tumalsik mula sa kanyang pagkakahawak, lumipad sa ere na tila tinampal ng isang hindi nakikitang hangin, at bumagsak ng malakas sa aspalto ilang metro ang layo. Natigilan si Berto, sinundan ng kanyang mga mata ang kanyang sandata na ngayon ay walang silbi sa lupa. At sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang anumang kapangyarihan. Sumabog ang kanyang takot. Napaluhod siya. Malakas ang panginginig ng kanyang katawan. At sa unang pagkakataon, nabasag ang kanyang boses, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang nakakahiyang pag-iyak. Tunay na natatakot si Berto. Ang kanyang katawan na kanina ay matipuno ay yumuko na ngayon na parang isang lantang dahon. Nakaluhod siya sa ibabaw ng mainit na aspalto. Nakakuyom ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, na tila sinusubukang protektahan ang sarili mula sa isang hindi nakikitang puwersa. Dumaloy ng malakas ang kanyang mga luha, na halos sa alikabok at pawis, nagpaparumi sa kanyang mukha na dati puno ng kayabangan. Nabasag ang kanyang boses. Hindi na sigaw, kundi isang kaawa-awang daing. Patawarin mo ako. Humihingi ako ng tawad. Pakiusap, patawarin mo ako. Yumuko siya ng malalim. Halos tumikit ang kanyang ulo sa lupa. Tila gustong ilibing ang kanyang mukha mula sa mga titig ng lahat ng taong nanonood sa kanyang pagkawasa. Wala ng kayabangan, wala ng banta. Ang natitira na lamang ay isang ordinaryong tao na sa wakas ay napagtanto kung gaano karupok ang kanyang sarili nang walang maskara ng kapangyarihan. Ang kanyang mga sugatang tauhan ay nakatingin lamang mula sa malayo, nahihiya at natatakot na lumapit. Ang mga residenteng kanina'y tahimik ay nagkatinginan ngayon, hindi nang may tagumpay, kundi nang may malalim na pagkaantig. Dahil alam nilang hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa katarungan na sa wakas ay natagpuan ang kanyang daan. Ang matandang lalaki na kanina pa nakatayo sa unahan ay dahan-dahang humakbang pasulong. Ang kanyang malabong mga mata ay kumikinang na ngayon ng may buong paniniwala. Tinitigan niya si Lina ng may buong paggalang at bumulong ng marahan, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit. Iyan ang aral ng lupa.
bata ka pa pero taglay mo na ang ara ng lupa. Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga sa isang espiritual na pamana na buhay pa rin sa gitna ng isang panahong puno ng kasakiman. Sa paligid niya, nagsimulang magbulungan ang mga residente. May tumango, may nagdasal. Ang mga hindi nakakaintindi sa terminolohiyang iyon ay nagsimulang magtanong sa isa't isa, at ang mga nakakaalam ay nagsimulang magpaliwanag, isang pamana ng mga ninuno, isang aral ng panloob na kapayapaan, isang aral na tanging mga may malinis na puso at tuwid na intensyon lamang ang maaaring magtaglay. Hindi ito mahika, hindi ito mga orasyon, kundi isang panloob na lakas na ipinanganak mula sa paggalang sa kalikasan, sa lupa, sa mga ninuno at sa katotohanan. At si Lina, ang simpleng sorbetera, ay isa palang tagapagmana nito. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, sa ibabaw ng isang kalsadang karaniwang puno lamang ng mga busina at sigawan, ngayon ay dumadaloy ang isang bagay na mas matanda pa kaysa sa lungsod na ito. Isang bagay na hindi matatalo ng uniforme, pera o armas. Ang mga residente at motorista na nakasaksi sa pangyayari ay nagsimulang magsalita, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa isang marahan, ngunit puno ng paniniwalang takbir. Isa-isang nagsama ang mga boses na iyon. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Umalingaw sa gitna ng init ng tanghali. Na parang isang kolektibong dasal na sa wakas ay natagpuan ang kanyang sagot. Hindi na sila natatakot. Hindi na sila nanahimik. Sa kanilang mga mata, si Lina ay hindi na isang ordinaryong sorbetera, kundi isang sagisag ng pag-asa na matagal na nilang ikinukubli sa kanilang mga puso. Ilang tao ang nagsimulang ilabas ang kanilang mga telepono, hindi para kunan ang karahasan, kundi para i-record ang totoong katarungan. Isang patunay na may lugar pa rin ang katotohanan sa mundong ito. Isang batang ina ang agad na tumawag sa lokal na pulisya. Ang kanyang boses ay matatag ngunit payapa. Mayroon pong tiwaling pulis na gumawa ng karahasan sa kalsada, pero ngayon po ay kontrolado na siya. Pumunta po kayo agad. Ang tawag na iyon ay hindi isang pakiusap ng tulong, kundi isang tawag para sa mga saksi. Dahil sa pagkakataong ito, ayaw nilang ang katarungan ay huminto lamang sa kalsada, kundi kailangang umabot sa korte. Alam nilang lahat na ang pangyayaring ito ay masyadong malaki para maging isang kwentong barbero lamang. Ito ay kailangang maging isang maliit na tala sa kasaysayan na may babaguhin. Hindi nagtagal matapos ang tawag na iyon, narinig mula sa di kalayuan ang ugong ng mga makina ng patrol car. Isa, dalawa, pagkatapos ay 3 sasakyan ng pulis ang sunod-sunod na dumating. Ang mga ilaw ng rotator ay nakabukas, ngunit walang nakakagambalang tunog ng sirena. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at mula sa unang sasakyan ay bumaba ang isang mataas na opisyal, ang hepe ng pulisya ng lugar. Seryoso ang kanyang mukha, mabilis ngunit payapa ang kanyang mga hakbang. Agad niyang nakuha ang sitwasyon. Ang wasak na karito ng sorbetes, 5 sugatang tauhan, si Berto na nakaluhod at nanginginig, at sa gitna ng lahat, isang dalagang payapang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng tagumpay, kundi kapayapaan lamang. Lumapit ang hepe, tinitigan si Lina ng maihalong paghanga at pagtataka. Hindi siya agad kumilos. Hindi agad nang huli, tumayo lamang siya sa harap niya at sa isang mababang boses na puno ng paggalang ay nagtanong, "Ikaw? Ikaw ang babaeng nag-iisang tumalo sa kanila?" Tumango lamang si Lina ng marahan, hindi nagsalita. Ngunit sapat na ang pagtangong iyon para buksan ang pintuan ng katarungan na matagal nang nakasara. At sa likod ng hepe, nagsimulang tumayo ng mas tuwid ang mga residente dahil sa pagkakataong ito, alam nilang hindi na sila nag-iisa. Pagkatapos ay nagpasalamat ang hepe kay Lina. Ang kanyang boses ay taos puso, walang pagkukunwari. "Salamat, Lina," marahan niyang sabi. Tinitigan niya ang dalaga ng may paggalang na bihira makita mula sa isang opisyal. Sa totoo lang, marami ng ulat tungkol kay Berto ang natatanggap namin mula sa mga tindero, driver, at maging sa mga residente dito. Pero laging walang matibay na ebidensya, walang saksing naglalakas loob na magsalita. Huminga siya ng malalim at tinitigan ang wasak na karito ng sorbetes sa lupa. Ngayong araw, hindi mo lang prinotektahan ang sarili mo, binigyan mo sila ng lakas ng loob na sa wakas ay magsalita. Sa likuran niya, nagsimulang tumango ang mga residente. May nagpunas ng luha, may naghawakan ng kamay.
Alam nilang hindi nagsisinungaling ang hepe. Sa loob ng mahabang panahon, nanahimik sila hindi dahil hindi nila alam, kundi dahil sa takot. Takot na mawalan ng trabaho, takot na mapahiya, takot na patahimikin. Ngunit binuksan ni Lina ang daan. At sa pagkakataong ito, ang mga otoridad na dumating ay hindi para protektahan ang nakauniporme, kundi para ipatupad ang batas na dapat sana. Ngumiti lamang si Lina ng bahagya. Isang ngiting pagod ngunit payapa. Isang ngiti na ipinanganak hindi mula sa tagumpay, kundi mula sa ginhawa. Hindi siya sumagot ng mahabang salita. Tinitigan lamang niya ang hepe sandali at dahan-dahang tumango muli. Na tila nagsasabing, ginawa ko lang po ang dapat gawin. Sa paligid niya, nagsimulang isecure ng ibang mga pulis ang lugar, pinupusasan si Berto at ang kanyang mga sugatang tauhan, kinukuha ang mga pahayag ng saksi, at dinodokumento ang sirang kariton. Ngunit walang nagmamadali, walang bastos. Lahat ay ginawa ng may tamang proseso. Tila gusto rin nilang ipakita na hindi lahat ng nakauniporme ay pare-pareho. Sinensyasan ng hepe na sumama si Lina sa kanyang sasakyan, hindi bilang isang suspect, kundi bilang pangunahing saksi at bilang isang tahimik na bayani na nagbalik ng tiwala ng mga mamamayan sa isang sistemang matagal na nilang itinuturing na bulag. At sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Lina, taas noo, payapa ang kanyang mga hakbang. Hindi na isang sorbeterang takot, kundi isang dalaga na nagpatunay na ang tunay na katapangan ay ipinanganak hindi mula sa ingay, kundi mula sa isang hindi natitinag na kapayapaan. Dinala si Lina at ang ilang mga residenteng nakasaksi sa insidente sa istasyon ng pulis, hindi bilang mga suspect, kundi bilang mga pangunahing saksi sa kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan at karahasan ng mga tiwaling opisyal. Sa loob ng isang tahimik na silid investigasyon, payapang umupo si Lina, sinasagot ang bawat tanong ng may katapatan at kalinawan. Hindi siya nagdagdag, hindi nagbawas, ikinuwento lamang niya ang nangyari mula simula hanggang wakas ng walang drama. Nang tanungin tungkol sa kapangyarihang ipinakita niya sa kalsada, hindi siya nagsalita tungkol sa himala o mahika, kundi tungkol sa isang pamanang pamilya. Isang bagay na itinuro ng kanyang lolo mula pagkabata bilang isang anyo ng panloob na disiplina, paggalang sa lupa, at pagsasanay para mapanatili ang balanse ng sarili sa harap ng kawalang katarungan. Ipinaliwanag niya na ang aral na iyon ay hindi para manakit, kundi para protektahan, at nagiging aktibo lamang kapag malinis ang puso at tuwid ang intensyon. Nagkatinginan ang mga opisyal na nakikinig sa kanyang pahayag. Sa una ay nag-aalinlangan, ngunit dahan-dahang nagsimulang maniwala. Lalo na matapos makita ang medikal na ulat na nagsasabing walang malubhang pinsala si Berto at ang kanyang mga tauhan, kahit na sinasabi nilang tinanggay sila ng isang hindi nakikitang hangin. Ginanap ang paglilitis ilang linggo pagkatapos. Dinaluhan ito ng mga residenteng naging saksi, mga kinatawan ng mga street vendor, at maging ng ilang mga ina na matagal ng takot magsalita. Puno ang korte. Hindi dahil sa sensasyon, kundi dahil sa kolektibong pagnanais na masaksihan ang tunay na pagpapatupad ng katarungan. Nakaupo si Lina sa upuan ng saksi na may simpleng damit, maayos na alampay, at payapang mukha tulad ng dati. Muli niyang ipinaliwanag ang tungkol sa ara ng lupa, hindi bilang isang mahika, kundi bilang isang espiritual na pamana ng mga ninuno na nagtuturo ng kapayapaan, disiplina, at moral na katapangan. Nakikinig ng mabuti ang hukom ng hindi minamaliit dahil ang mga pisikal na ebidensya at ang testimonya ng dose-dosenang tao ay bumuo ng isang salaysay na hindi maikakaila. Sa labas ng korte, naghihintay ang mga tao ng may pag-asa, hindi lamang para sa parusa, kundi para sa isang senyales na ang sistemang ito ay maaari pang magbago. At nang sa wakas ay basahin ang hatol, narinig ang isang buntong hininga ng ginhawa mula sa lahat ng sulok. Dahil sa pagkakataong ito, ang katarungan ay hindi dumating ng huli, kundi sa tamang oras. Sa paglilitis, payapang ipinaliwanag ni Lina na ang ginamit niyang kaalaman ay ang ara ng lupa, isang pamanang turun-temurun mula sa kanyang lolo. Hindi ito mahika o mga orasyon, kundi isang anyo ng panloob na pagsasanay na nagtuturo ng balanse, kapayapaan, at koneksyon sa kalikasan. Ikinuwento niya kung paano siya tinuruan mula pagkabata na igalang ang lupa, panatilihing dalisay ang intensyon, at hindi kailanman gamitin ang kapangyarihang iyon para manakit, kundi bilang huling depensa lamang kapag nyurakan ang dangal at katotohanan.
Hindi nanginginig ang kanyang boses, hindi umiiwas ang kanyang mga mata. Nagsalita siya hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para ipaliwanag na ang tunay na lakas ay nagmumula sa disiplina, hindi sa galit. Marami ang natahimik sa pakikinig sa kanya, kasama na ang hukom na sa una ay may pagdududa. Napagtanto nilang si Lina ay hindi isang banta sa kaayusan, kundi isang tagapag-ingat ng balanse na lumitaw sa panahong nawawala sa direksyon ang mundo. At sa simpleng paliwanag na iyon, nabunyag din kung gaano kalalim ang ugat ng kulturang matagal nang nakalimutan. Isang aral ng mga ninuno na hindi kailangang burahin, kundi unawain at igalang. Ang desisyon ng korte ay sa wakas ibinaba ng may katatagan at katarungan. Si Berto at ang kanyang 5 tauhan ay tinanggal sa serbisyo nang walang karangalan, na wala ang lahat ng kanilang mga karapatan at benepisyo bilang mga miyembro ng pulisya. Hinatulan sila ng pagkakakulong ayon sa bigat ng kanilang karahasan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi magaan, ngunit hindi rin labis. Dahil nais ipakita ng korte na ang batas ay pantay para sa lahat. Bukod dito, inutusan silang bayaran ang lahat ng pinsala sa kariton ng sorbetes ni Lina, kasama na ang nawalang kita sa panahon ng kanyang paggaling. Binasa ang hatol sa harap ng mga residenteng pumuno sa korte. At nang huling tapikin ng hukom ang kanyang martilyo, narinig ang isang bulong ng ginhawa na nagsama-sama at naging isang mahabang hininga. Ang hininga ng katarungan na sa wakas ay muling nalanghap. Walang sigawan ng tagumpay, walang pangungutya, tanging isang katahimikang puno ng pasasalamat. Dahil sa pagkakataong ito, tunay na gumana ang sistema. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na nakaupo si Lina. Tinitigan niya sandali ang sahig at pagkatapos ay ang langit sa labas ng bintana. Tila nagpapasalamat sa langit, sa lupa, at sa kanyang lolo na nagbigay sa kanya ng daan para tumayo ng tuwid sa pinakamadilim na araw. Ang hatol ng hukom ay matatag at makatarungan. Si Berto, kasama ang kanyang mga tauhan, ay tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan mula sa institusyon ng pulisya, na wala ang lahat ng kanilang karapatan bilang mga alagad ng batas, at hinatulan ng pagkakakulong ayon sa antas ng kanilang paglabag. Idiniin ng hukom na ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga otoridad ay hindi lamang isang administratibong paglabag, kundi isang pagtataksil sa tiwala ng bayan. Bukod sa pagkakakulong, inutusan din silang bayaran ang buong pinsala sa kariton ng sorbetes ni Lina, kasama na ang nawalang kita sa panahon ng kanyang paggaling. Binasa ang hatol ng may malakas na boses sa isang punong-punong korte. Sinaksihan ng mga residenteng matagal nang nanahimik dahil sa takot. Walang nagprotesta, walang umiyak. Tanging isang malalim na katahimikan na sinundan ng maliliit na pagtango mula sa mga ina, matatandang lalaki, mga tindero, at mga motorista na naging mga piping biktima. Alam nilang hindi lamang ito isang parusa para sa isang tao, kundi isang senyales na ang katarungan ay maaari pa ring ipatupad basta't may isang maglakas loob na magsimula. Kinabukasan, bumalik si Lina sa pagbebenta ng sorbetes. Ngayon ay may bago na siyang kariton, simple ngunit matibay. Isang regalo mula sa mga residenteng tahimik na nag-ambagan. Dinaanan niya ang parehong kalsada. Ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam sa kalsada. Mas magaan, mas bukas. Tumatakbo ang mga bata para salubungin siya mula sa malayo. Kumakaway ang mga ina mula sa kanilang mga beranda. Maging ang isang pulis trapiko na nagbabantay malapit sa plaza ay nagbigay ng isang maliit na saludo nang makita siyang dumaan. Ngumiti si Lina. Isang payapang ngiti. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil alam niyang ang kanyang maliit na katapangan ay nagbukas ng pinto para sa maraming tao na muling maniwala. Hindi siya humingi ng parangal, hindi naghanap ng papuri. Gusto lamang niyang magtrabaho ng tapat at alagaan ang kanyang pamilya. Ngunit mula sa kanyang payapang kilos sa mainit na tanghaling iyon, ipinanganak ang isang bagay na mas malaki, pag-asa. At ang pag-asang iyon ay lumalago na ngayon sa bawat hakbang niya, sa bawat sorbetes na kanyang ibinebenta, sa bawat titig ng mga residenteng nagsisimula ng maglakas loob na tumingin ng diretsyo sa unahan. Dahil alam nilang ang katarungan ay hindi lamang pag-aari ng mga nakauniforme, kundi pag-aari ng sinumang maglakas loob na ipagtanggol ito ng may malinis na puso. Ang kwento ni Lina ay nagpapaalala sa atin na ang katarungan ay hindi palaging nagmumula sa korte,
kundi madalas na ipinanganak mula sa katapangan ng isang taong naglakas loob na tumayo kahit nag-iisa. Pinatunayan niya na ang tunay na lakas ay hindi mula sa uniforme o armas, kundi mula sa isang malinis na puso, isang tuwid na intensyon, at isang pamanang hindi matutumbasan ng halaga.